Sige, puntahan na natin yung desktop, no? Ito, ano ba? 1, 2, 3. Nakakagulat eh. 1, 2, 3. Ha? Meron palang desktop? Parang hindi halata. Sabi nga ni Kwan, hindi naman nawala ito. No? Pero tingin ko, safe pa naman. Dahil itong nagkakalat itong desktop, mga at least link sa DDS. No? Halimbawa, ito si General Pokis. No? Itong si Baligod. Itong iba pang mga talking heads ng mga DDS. Diba? Sabi nila, itong, nagsimula yan doon sa sinabi ni Montulfo. Hindi ko sila sabing DDS si Montulfo, pero sabi niya, ang nag-heighten ng security sa Malacanang, pinost niya. Naka-red alert daw eh. May mga umuugong na gano'n eh. Tapos nagsalita naman si General Pokis. Merong mga umuugong na mga destabilization na pababagsakin ng Marcos government. Ang tawag nila sa sarili nila, third force, pero hindi kami kasama dyan. No? Parang nagpaliwanag na kagad sa presinto. No? Hindi pa tinatanong eh. Kung kasama sila, nagpaliwanag na agad. Tapos nagsalita naman to si Baligod, pinakita pa yung mga picture. Hindi ko lang alam kung yung mga picture na yun ay ngayon o last year na heightened security daw sa Malacanang. Tapos ang sabi pa niya ay itong paneto ay invention lang ng Malacanang. Kumi. No? Kumi. Parang ambush me. No? Yeah. Kumi. No? Para lang mag-create daw ng senaryo. Pero from my vantage point, parang sila yung nagkikreate ng senaryo. Saan may term ka dyan, di ba? Yung Cold War, espionage, yung counter something. Yeah, reverse trap. No? Parang reverse trap yan, di ba? Oo. Diba? Meron pang double reverse trap. Meron pang triple reverse trap. Sobrang ng sophisticated yan. Pero ito, ang tawag minsan minsan yung sobrang sophistication, napupunta na sa absurdity. And it becomes laughable. Correct. Kaya Pilipinas tayo eh. Hindi na-appreciate yan. Yung sobrang sophisticated. Medyo natawa lang ako dun sa yung Kumi, no? Kumi. Bago pala. Parang yan eh. Di ba minsan sa kwentuhan, it's a third person mo sa Edu. Di ba yung parang, uy, nagsabi ganito, no? Yung hindi mo masabi directly, pero ikaw din pala yung may pakana. Parang gano'n. Kaya pero to, no? Pwede kasing hindi naman talaga malakas so far yung destabilization effort na yun. Alam naman natin hindi nawawala, no? Pero syempre, pag talagang naramdaman na mas matindi itong epekto nitong krisis sa Iran, dati needs to destabilize sa administration eh. Hindi mo kailangan ng mag-exploit nun eh. Diba? By the government being government, siya talaga yung sisingilin ng taong bayan dito. Diba? Yes. Kung paano i-ibsan o i-address tong issue na ito. Nadagdagan pa natin yung exploitation ng mga DDS dito sa issue na ito. Parang for now, changing the narrative. Dahil gumuguho itong narrative ng 18 Marines eh. Diba? Gumuguho. Gumuguho ba? So, napaka-credible naman So, idikit mo ngayon itong, marami ring disgruntled na military na gustong maglunsad ng coup kahit sila ay third force. Pero hindi kami yan, Hindi kami yan. Iba yan. Hindi sila yan. Iba yung gagawa niyan, di ba? So, changing the narrative. Tapos, pwede mong idikit sa impeachment. Marami nagagalit. Dahil, bakit ini-impeach yung number 1 sa survey? No? Dahil nakakatakot. Ito nga, may nagmumura na sa atin kanina eh. PI kayo, ang taasan ng presyo ng langis. Politika pa rin pinag-uusapan nyo. Yan. Niya, mukhang hindi totoong tao. Yung narrative na susunod, no? Ba't kayo mag-impeachment, no? Bakit kayo, nasaan na punta yung anti-corruption, nawala na, tapos ngayon, mahigit 100 na, presyo ng diesel per liter, tapos pinag-uusapan nyo pa rin impeachment, no? Pinag-uusapan nyo pa rin yung mga ICC, etc. So, changing the narrative. Pero malay mo, next month, pag tumama na ng husto yung impact ng Iran war, tumama na ng husto yung increase in oil at yung economic crisis, which can be disastrous for everyone, baka may sumakay na. Pero sa ngayon, narrative building muna. Parang yung parang ang dating ba yan sen yung parang teleserye na Pinoy, yung hindi mo malaman kung kailan matatapos kasi kung saan nililiko yung kwento. Siyempre. Dapat may nanonood. Dapat kumita muna yung kwento. Di ba? Bago yung climax. Di ba?
Kaya maraming nanonood ng telenovela eh. Di ba? Inahawakan mo sila ng husto eh. Minamanipulate mo sila eh. Parang ganun din yung ginagawa nito mga to. Gusto kang i-manipulate ng kanilang narrative. Di ba? Lalo na, nabasa mo ba yung mga malign operations ng isang dayuhan na ini-invade yung ating bansa? Nakaalyado. Itong mga pinag-uusapan natin, ang laki ng tulong, no? Dito, kung titignan mo, pag-aaralan mo, may mga iba kasi tayong mga grupo na nag-aaral eh. Dito sa malign influence operations. Nitong makikita mo na, lahat itong lahat itong mga windows na ito ay isa lamang ang lengguwahe. At kung ite-trace mo saan nanggaling itong mga apps na ito, itong mga websites na ito, itong mga ay galing sa isang bansa. Anong bansa yun? Hindi ko yata mahulaan. Pero ang tinutulungan ay isang political project. Diba? Hindi ko masyadong gets. Ano yan? Hindi ko alam. Ayan, no? So, mag-update ka na lang. Kanina pinapa-update mo ako dito sa sa Phoenix eh. Ikaw mag-update. Kanya-kanya updatean eh. No? Anong bansa yan? Ang hirap hulaan. Oo nga. Hindi ko mahulaan talaga. Yan. Ilang syllables yung bansa? Okay. 2 syllables. Is there a letter A? Parang Pinoyhenyo, no? Kapitbahay ba natin yan? Grabe tong Vietnam, oh. Grabe. Grabe ang Vietnam. Okay, may A yun. Tsaka 2 syllables. Hindi, no? Kaya wala akong tiwala sa Taiwan eh. Kayo talaga, oh. So talagang everything is connected. Diba? Kino-connect eh. Diba? Ganun pala parang yun? itong mga manyakis at saka mga misogynists. Diba? Diba, konektado yan sa isang grupo. No? Grupo ng mga mass murderer, plunderers, di ba? Mga traitors, di ba? Isang grupo yan eh. Ganun din dito sa mga events, no? Dikit-dikit din yan. The stab, impeachment, 2028, ICC, dikit-dikit eh. Di ba? Ang trabaho nitong mga ganitong mga programa, ipakita yung pagkakadikit-dikit. Kahit hindi nila inaamin. Hindi ko kasi hindi ako capable na ma-establish yung masyado kang innocent, wala kang kamali-mali siya para makita yung mga dotted lines sa mga nangyayari. Kailangan kasi may kaunti kang malis eh. Para makita na sa likod may mga ugnayan, may mga platters, may mga plots, di ba? Yun yung kailangan mo ng kaunting mali siya para ikaw, masyado kang mabait, masyado kang inosente. Inosente. Hindi ko hindi ko maarok na merong isang bansa na nang aangkin ng more than 85% ng karagatan na nakikialam sa politika dito sa ating bansa, na kumakampi sa isang grupo ng mga politiko at ginagamit. Sa kapangyarihan? Sabay tayo ulit, sabay-sabay. 1, 2, 3. Ha? Sobrang nakakagulat, no? Ibig sabihin nun, gusto nila maglagay ng gusto nila manalo sa 2028, kakampi nila? Hindi naman siguro. 1, 2, 3. Ha? Sobrang nakakagulat. Kaya na kayo, ganyan na reaction namin kasi talagang ginagago na tayo ng mga to. Kaya ngayon, ang ganda ng mga suggestion nila para malampas natin itong economic crisis. Huwag mag-ubos ng enerhiya, huwag magbisikleta at mag-carpooling. Diba? Gumawa. Hindi ko na-splash yun. At sunduin ang ating mga OFW, no? Katulad ng ginawa namin nung COVID. Mga ganun, kaganda ng mga proposal, di ba? Sunduin habang
Nung COVID No? yata kasi, may mga lumilipad na mga ballistic missiles din talaga, no? Tsaka mga drones. Nung panahon ng COVID. Tsaka may Despite no-fly that, zone. May oo. no-fly zone between Manila and Davao. May no-fly zone. Dahil yung mga virus lumilipad, pinapasok yung mga aeroplano. Oo. Tapos may At ginagawang zombie yung mga tao. Ginagawang zombie. Parang sci-fi di ba? Horror na sci-fi. Ako, no, I would beg to differ and siguro Lagi naman. profoundly disagree. Lagi naman. Maganda naman yung suggestion ng Vice President, no? Ako, nung pinapanood ko yung kanyang mga pahayag tungkol dito sa kanyang mga proposed na solusyon, Alin doon? Yung wag magbisikleta? Dahil lahat. makakapos na idea. It makes a lot of sense. Huli. Sa akin, O yung- sa akin lang naman. O yung price control. Magtayo ng price control committee. Oh, hindi ko naman naisip na meron DTI eh. So, Ako bilib ako. Parang Madali ano lang. Tinanggal ko lang yung utak ko, tapos naintindihan ko na. kaya, no. Kasi nung pinagana ko yung utak ko, sabi ko, parang may mali sa sinasabi ng Vice President. Pero nung binaba ko yung utak ko, tinago ko muna sa cabinet. Doon nagliwanag, sabi ko, oo nga no, it makes perfect sense. Oo. Yun. Parang nagkaroon ka ng eureka moment. Ganun ba? Yes, No? light bulb, gumano. Ting! Yan.